talaga nga namang literal hong pumalpak. According to my analysis guys literal hong pumalpak ang Plan A ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Unang-una na ditong palpak, yung impeachment na agad na amoy ni House Speaker Martin Romualdez at na-demote. Agaran niyang dinemote guys itong si Aling Maliit, si Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawa, yung withdrawal of support. Ang dami na nag-withdraw of support pero up to this moment, hindi pa rin napapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong PBBM ngayon, sinasabihan nilang weak leader. Pero mayroon bang weak leader na hindi nyo matibag-tibag? Pangatlo, yung civil disobedience. Hindi din umepekto. At yung recent ngayon, yung kodeta na talagang literal na palpak. Sayad. Meron pang naapektuhan dito which is yung mga vlogger na bumoses. 'Di ba? Merong isang retired general na mukhang makakasuhan na. So ngayon, dito na sila nag-jump sa kanilang plan B. Ano nga ba yung plan B nila? According to my analyzation, ang plan B nila ay sumipsip. Ito na yun guys Sabi ni FPRRD, I am comfortable with President Marcos. Why should I replace him? Why should I replace him? And who am I to replace him in this time of my life? So para mas intense, pakinggan natin tong video. So tinanong kasi siya guys about sa umuugong na destabilization. So ito yung sagot niya. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my... naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mong buboy nakita ang major errors ba? Corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Diba? Wala daw problema sa corruption pero bumoses nung nakaraang buwan na bakit walang nagsasalita sa administrasyon na to at tinira yung Congress. Alam nyo, itong si FPRRD, siya yung literal na sinuka niya na nga, kinain niya pa. Kagaya nito, ano yung statement niya dati? Diba kung maalala nyo guys, sinabihan niya si President BBM nung panahon ng eleksyon na hindi siya believe. Ito statement niya nung November 19, 2021. Si Marcos, hindi ako believe dyan He's really a weak leader. Totoo yan. Hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. Diba yan yung binitawan niyang salita? Kaya nga guys, naisip ko na siguro this is their plan B according to my analyzation lamang na sumipsip. Diba kasi walang paninindigan, walang isang salita. Diba? Sinabihan niyang weak leader pero yung weak leader na sinasabihan niya hindi matibag-tibag. Diba? Nakakaloka. Ito kasing administrasyon natin ngayon guys, isa lang talaga yung napapansin ko. Sumusunod ang administrasyon sa rule of law and procedure at naniniwala ang gobyernong to sa human right. Diba? Walang pangapangalan dito, walang sinisino ka man. As long as mali kang, meron kang pananagutan. Kaya nga nung nalaman nila na ganito atay ugali ni Pangulong PBBM, gusto nilang i-checkmate agad. 'Di ba? Ginawa na nila lahat ng pwedeng paraan. Withdrawal of support, destabilization, civil disobedience. Ano pa ba yung isa na nabanggit ko kanina? 'Di ba? Lahat na lang ginawa nila ng paraan. Nakalimutan ko kung ano yung binanggit ko kanina. Yan, impeachment. Impeachment, kodita, civil disobedience, 'di ba? Lahat ginawa na nila. Ginawa na nila ng paraan pero no effect, 'di ba? Walang epekto. Kaya dito sila nag-jump sa kanilang
plan B na sumipsip. Or kung hindi umepekto ang pagsisipsip, it's either na baka magmakaawa na yan. Diba? Kasi, ayaw talaga or takot na makapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi si Bato de la Rosa bumuboses. 'Di ba kahit itong si Robin yung mga kampo niya bumuboses na ayaw papasukin ng ICC kasi tapos na daw ho tayo diyan nung 2018 pa. Oo, ay 2019 daw. Oo, tapos na tayo nung 2019. Out na tayo diyan. Correct me if I'm wrong na lang ah. Pero kahit out na tayo dyan sa ICC, we need to cooperate. Yung time na 2019 pababa, simula nung sumapi tayo sa ICC. Nung 2020, wala nang pakialam dyan yung ICC. Pero yung 2019, pababa, meron pa dyang pakialam. Kasi dyan nung maghanap yung totoong, landasan ng dugo dyan sa kalye. Nakahandusay mga dugo dyan sa kalye. Diba? See? Tingnan nyo nga naman guys ang mundo, no? Literal na bilog. Minsan, ikaw ay nasa ibabaw. Minsan, ikaw ay nasa ilalim. Ngayon, ang tanong ko, bakit naman ganon? Bakit wala namang paninindigan? 'Di ba? Bakit ganon? Sinuka mo na nga, kakainin mo pa. Bakit naman ganon? 'Di ba? Bakit hindi ka na lang magkaroon ng isang salita? Kung weak leader pala si Pangulong PBBM, sana pinanindigan mo. Sana up to this moment, bash ka pa din ng bash. Bakit tila baga nagbago yung tono? Para i-save ang pangalan ni VP Inday? Or para i-save ang sariling interest? I don't know. Pero, yan din yung nagiging kinalabasan. Nilaglag mo yung mga sarili mong supporter sa ere. Diba? To the point na binaliit mo sila. Sinabihan mo pang crazy people. See? Para lang sa sariling interest. Sumipsip. Talagang wala akong bilib kay Digong. Nagiging ulyanin na siya. Diba? Kagaya din dito kay Harry Roque. Diba? Ayaw na ayaw niya sa ABS-CBN. Tapos nung natanggalan ng na-suspend itong SMNA, gusto niya nang bumalik ang ABS-CBN. 'Di ba? Yung kanyang mga statement nagbabago-bago. Tingnan niyo nga naman ang mundo, napakaliit. Ngayon, sana naman kung yung sinabi mong weak leader, patunayan mo na weak talaga. 'Di ba? Hindi yung kakambyo ka. Bakit naman ganun kumakambyo? Anyway, nakakatawa lang isipin. Ganyan talaga yung buhay. Weather lang. Katulad dito kay Macanas, di ba? Todo fake news. Tas ngayon naispatan siya, kakasuhan siya. Ang sabi niya, binabanggit niya yung pangalan ng Poong May Kapal. Huy, gising tanda. Huwag mong idama yung Diyos sa ginawa mong kasalanan. You know what is wrong and you know what is right. Diba? Matanda ka na. Tapos ngayon guys, nagbabasa siya ng mga Bible verse. Kaloka. Naging pastor, agad-agad. Naging David at Goliath daw yung laban. See? Diba? Una pa lang, dapat matino ka na. Nagpakatino ka. Wala. Ginaya mo yung mga play safe, yung mga nandun sa ibang bansa. Tingnan mo, kahit ito din si Dado, iniwan ka sa ere. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. It's me again. Si Mimo Alicia yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.